the Lord, maayong buntag sa tanan, sa mga kaigsunan nga naa sa ato ang panimalay. Usa ka maayong butang nga kita makadaig sa Ginoo. O praise God, bisan pa man sa ato ang COVID situation karon, pandemic, ang mga anak sa Ginoo magtinguha gid kanunay sa iyang mga pulong. So ato padayon ta sa tong Adult Sunday School. O this time natin mga pagtun-an. And kini nga subject is kumbiktado kay kuani, that is why kani ang akong gikuha nga subject karon. How to worship God at home. Kay during those fast few Sundays nga nang labay, mura og nakita nako nga kumbiktado ko nga murag from a committed Christian, from a faithful Christian, murag na downgrade man ang atong Christianity. Amot lang, na-observe ba ninyo ha? From a committed Christian, nahimo siyang downgraded into a convenient Christian. Mura og ang atong commitment, ang atong sacrifices as the true ingredients for worship, mura nag-lower down. Okay? Nahimo na ta karon this time ha? Though di man tanan, mura og convenient Christian na ta. If you remember, ato lang i-mention yung tindahan kaning sikat diri sa una kaning Felcris. Usa na siya kadako nga department store. Kinahanglan ka mo plite mo adto dito, mo sakay ka, mo pila ka sa counter, tapos ato kag second floor, ato kag ground floor nya, mag-apas ka sa time. So ilang gibuhat para komportable ang customer, ilahaning gigagmay-gagmay gipangbutang nila sa mga barangay para kung mag-grocery ka, naara diya sa pikas kanto. So, di ba, convenient kayo? Dayon, di na ka mo pila, ang imong gusto, selected na daan, dayon, 24 hours pag yun, pwede kadlawon, pwede buntag sayo, pwede gabi. So, gitawag siya mga convenience outlet. Ang purpose is, para dili na kay ka maglisod pa. So, from the word convenience, it means those sacrifice involved. Kung akong i-reflect sa atong Christian way karon nga nata sa quarantine, murag nahimo tang convenience Christian nga wala na po'y sacrifice involved. So this time, di ina na to ni atong pagtuon kay nagtuon man ta para ang ato ang Christian life nag-offer gyapon sa Ginoo og sweet aroma. Okay? So nakoy basahon nga verse. Hebrews chapter 13 verse 15 and 16. Through Jesus, therefore, let us continually offer to God a sacrifice of praise, the fruit of lips that openly profess His name. Fruit of lips that openly profess His name. Verse 16, and do not forget to do good, to share with others, for with such sacrifices, so na-mention yun ang sacrifices, to God as it pleases. So, atong makita din no, nga dili do nato undangon ang pag-worship sa Ginoo with the ingredients of sacrifice. Okay. So, ang atong order of worship sa atong regular nga Sunday service, if you remember, pag abot nato sa church, una magdaig ta sa Ginoo. Pagkahuman, naatay corporate prayer, which mao ginay ang ato ang pattern. Pag-uman sa corporate prayer nato, naatay giving. Naghatag ta sa itong tithes and offering. Dayon, after that is naay message, preaching sa Word of God. Dayon, humaniya naay altar call. So, kaning lima atong hisgutan karon, though di man nato ni mahurot karon, pero gihimo na ko ning series para ang atong pag-worship sa Ginoo quality ra gihapon. So, number 1, we worship God by singing. Number 2, we worship God by praying. Number 3, we worship God by giving. Number 4, we worship God by hearing His Word.
Number 5, during sa atong altar call, we worship God by obeying. So, kaning 5 ka series atong hisgutan karon, no? Kay aron after ani nga Sunday school unya pagpaminaw na tog preaching sa ato ang pastor, medyo ma-appreciate pod nato nga kita mismo naka-worship sa Ginoo. If you remember sa Bible times, grabe ang sacrifice involved. Ano naman, number 1, kinahanglan nimo mag-atiman ka og kaning hayop. Kalapati, karniro, kung unsa imong gusto i-offer sa Ginoo, dayon according sa mga Bible scholar, kung naa kay napulo ka hektaryang humayan, ang usa ka hektaryang humayan lahi ang pag-atiman ana. Kung naa kay napulo ka buok karniro, ang isa ka karniro ana special na attention nga naman because that is gi-prepare na in order nga kana siya pleasing sa Ginoo. Okay? Iya na sa Ginoo. Besides, they have to prepare for their camels. They have to travel for miles to go to the temple to worship the Lord. Imagine ang sacrifices. Now karon niya na ta. No, komportable na ta kaayo. During sa tong worship, wala na'y sacrifice. No? Ang uban, nagapaminaw preaching, nagasakay sa ilahang treadmill. Ang uban, naghigda. Ang uban, way sanina. Usahay, gakaon patag chipi. Ang uban, galigo silang iro. It seems the true ingredient of worship na wala na gyud. So number 1, nga atong isgutan karon is we worship God by singing. Okay? So, this is, isa ni siya sa gitawag nato kaning pinaka-importante nga part sa atong pag-alagad sa Ginoo. Now, true meaning of worship is a response to what God has done in your life. But pasabot, naay gibuhat ang Ginoo sa imong life, so you worship Him as a response. Example, napriso ko. Dayon, napriso ko kay na ako'y bayro noon nga 100,000. Karon niabot ang usa ka brother. Butan natog si Brother A. Si Brother A, gipagawas ko niya sa prisuhan, iyang gibayaran akong 100,000, iya akong gipiyansahan, o ang problema na sulbad. Automatically, ang akong response is, di na ko kinala niya hangyoon or suguon para na ko siya i-appreciate o pasalamatan. Automatically, ang akong heart mo response sa iyang gibuhat sa ko ang life. Nga kung di tungod niya, karon na pa ko sa prisuhan. Kung di tungod niya, akong kinabuhi karon dili normal na ako sa likod sa silda. Kung di tungod niya, nagproblema pa ko karon asa na ko ibayad. So, naay immediate response nga, i-worship na ko ning tawhana tungod sa iyang gibuhat sa akong life. So, mo na meaning sa worship. Mato pa sa pulong sa Ginoo, God is looking for a true worshiper. So, pwede day ang tao nga mudayeg sa Ginoo, nga may gihimo sa iyang life. Pero dili na mao ang true meaning of worship. Automatic na tay response. So, we worship God by singing. Now, nag-uol ko sa to ang pastor nga during sa pag-worship. Siya lang isa nagpalakpak, sultian ta ka. Nag-take lang siya sa lead. Gitanaw na to atong pastor online nga nagpalakpak sa kanta, na nag-back up, nga kita nang lingkod lang nagkaon og chipi. Na-miss na to ang true essence of worship. Wala na yung sacrifice involved. Remember that sacrifice is the strongest evidence of love. So, wala na ang true ingredients. Now, mubasi tag Bible times. No? In Bible times, ang Ark of the Covenant, usa na siya ka gitawag nato og symbol of the presence of God. Now, if you remember nga ang Ark of the Covenant, as a sign nga naa ang presensya sa Ginoo, ang ilahang practice is ilahan ng ginapasan sa ilahang shoulder sa mga priest.
And at one time, nailog na sa mga Philistines, dayon nakita sa mga Philistines nga ang Ark of the Covenant nakahatag og sakit sa ilang gipakarga sa cart, dayon ilang gipauli dito sa mga Israelites. So pag-abot dito, nausab na ang ilang practice. Instead kargahon sa ilang mga shoulder, ila na pong gikopya ang pattern sa kayo sa pwede mo din ikargas kangga. Usa kay gayon gikuha gikan sa templo ipadala sa balay ni David. Natumba na o nahinumdum ta kay usa namatay siya. Pagkamatay niya si David nakaunaon, ayon nagdad diri. Pero na-learn ni David nga kato nga panghitabo is nakalimot siya unsay instruction sa Ginoo sa worship. It must be in the shoulder sa mga priest o sa mga Levites. Kita naman ang mga priest o Levites karong paraw na. But pasabot nga ang tinuod nga worship is dili na trabaho sa ka song leader, dili na trabaho sa mga music ministry. They are there only to take the lead. But ang true worship na agyud sa imuha. So it means that if you want to worship the Lord, there must be sacrifice involved and it should be you. Dili lang ta mo tan-aw. Kung dili ang atong buhaton karon, unya taod-taod sa atong panimbahon, wa fay 9 o'clock, dapat 15 minutes before naligo na ta, nag-ilis na ta. Atong mga anak, i-prepare na nato dito sa lamisa. Dayon, ibutang na to atong laptop or cellphone or desktop. Dayon, walay mga distraction. Patay ang radyo, patay ang TV, tanang gadget, ipadaplin. Ano yun? Prepare yourself to worship the Lord. Okay? So, mauna siya ang true essence that we can worship God at home, but not in a convenient way. Okay? So, mauna siya, no? Nga, karong panahon na, daghan na ang gitawag na to ng mga complaining Christians. Comfortable na gani, convenient na gani, daghan pag yung reklamo. Okay? If you remember, ang mga Israelites, katong mga complainers, ang ni-attack, perting daghanang bitin, ang Ginoo nagpadalag bitin. So, in other words, if you are not worshiping God, kung puro ka complaints, that is an invitation sa atong kaaway. So instead of complaining, we are to worship the Lord. Okay? So, kani nga series, no, I hope next Sunday i-follow tani siya tungod kay karong panahon na kinahanglan nato ang tinuod nga worship. It's time to sing, to release from our own mouth to glorify God. No, ang singing is the language of our soul. Dapat ang worship is putting God on the throne. Okay? Kumbaga, God enthrones upon the praises of His people. It means that the throne of God on earth naa sa ato ang praises. Kung mo praise ta sa Ginoo, kung mo worship ta sa Ginoo, gibutang na to ang Ginoo sa iyahang trono nga makighatag siya panahon sa ato ang mga problema. Maghatag siya attention. Tungod kay gibutang nimo ang Ginoo, every time you worship God, gikuha nimo ang Ginoo. Gikan sa kalangitan ug mulingkod sa iyang trono. Okay? So ang pangutana, are we truly worshiping the Lord in our house? Ang Ginoo nakasabot sa atong situation karon, no? Dili para sa Ginoo dili surprise kining mga panghitabo. But remember, God is looking for a true worshiper. So, kaning nga series, no, next meeting, ang ikaduha atong isgutan is about we worship God by praying. So kaning nga, I hope kaning simple nga lesson nga atong gikuha karon, we worship God by singing. This time, let's make it
more equality na to ni. So unya taud-taod sa atong worship service. Dili pwede nga magyaka lang ta diya sa salog, magkaon-kaon ta, magligo tag itoy, unya naminaw ta sa wali dayon paguman. Si pastor, ang atong pastor ito nagpalakpak sa resa, kinahanglan ang atong worship kita mismo ang mudayeg mo palakpak diya sa Ginoo. Kita mismo directly maghatag pasidungog sa Ginoo, ibutang na to ang Ginoo dito sa iyang trono aron siya na ipanahon pud sa tuwa. Okay? So, daghang salamat. I hope kaning simple nga mensahe makatabang sa matag usa. Ang Dios magpanalangin. God bless you sa atong panibahon karong kabuntagon. May buntag sa tanan.